Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa 10 lalaking nakakulong sa isang bilangguan sa lalawigan na lahat ay biglang nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Hanggang sa matuklasan na silang lahat ay nabuntis. Isang misteryo na magpapaiyak, magpapaisip at magbibigay ng bagong pagtingin sa kahulugan ng pagiging ama at pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napapakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Noong unang bahagi ng taong 2025, sa isang bilangguan, may 10 lalaking preso na nakakulong sa iisang kwarto ng mga hindi pa napapasukang kaso. Lahat sila ay nasa iba't ibang edad, mula sa 18 hanggang sa 50 taong gulang. Ang kanilang mga kwento ay magkakaiba. Ang ilan ay akusado ng mga kasong krimen na hindi nila sinasadyang gawin. Ang iba naman ay kinikilala ang kanilang mga pagkakamali at naghihintay ng hustisya. Ang pinakabata sa kanila ay si Jomar, 18 taong gulang, na akusado ng pagnanakaw ng pagkain para sa kanyang mga nakababatang kapatid na walang makain. Ang pinakamatanda naman ay si Tatay Densyo, 50 taong gulang, na akusado ng pagkakasalang may kinalaman sa droga, ngunit ayon sa kanya ay inakusahan lamang siya ng kanyang dating kaibigan. Kasama rin sa grupo sina Rico, Manny, Junjun, Erwin, Boboy, Carlo, Dennis at Ruelio. Lahat ay may sariling kwento ng hirap at pag-asa na makalaya muli. Tatay Densyo, hindi ko na kaya. Ilang araw na akong namamaga ang tiyan. Parang may kung anong gumagalaw sa loob at ang sakit ng ulo ko. Parang laging inihipan ng hangin sa loob ng ulo ko. Sabi ni Jomar. Naku anak. Baka naman ay pagkain lang iyan dito sa bilangguan. Alam mo namang hindi masustansya mga pagkain dito. Baka naipon lang sa tiyan mo ang gas. Hindi lang naman si Jomar pare. Ako rin Mga 3 araw na ako nakakaramdam ng pagduduwal tuwing umaga. At ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may dala akong mabigat na bagay kahit na wala naman akong bitbit. Ako rin. Kanina pa ako nangangasimang sikmura at parang naririnig ko pa nga minsan ng isang mahinang tunog. Parang iyak ng bata. Pero hindi ako sigurado Baka naman nababaliw na ako dito sa kulungan na ito. Unang-una silang nag-isip na baka lamang sakit o epekto ng mahinang kalagayan sa bilangguan. Sinabi nila ito sa kanilang gwardya na si Kuya Berting, na agad na ipinaalam sa punong doktor ng bilangguan na si Dr. Santos. Doc Santos, may problema po rito sa kwartong 14. 10 preso po roon. Lahat ay may reklamo ng pananakit ng tiyan, pagduduwal at pamamaga ng tiyan. Baka po may nakakahawang sakit dito. Sige Berteng, pupunta ako ngayon mismo para suliin sila. Huwag mong hayaang magkalat ang chismis para hindi magkaroon ng gulos sa loob ng bilangguan. Pagdating ni Dr. Santos, sinuri niya isa-isa ang 10 preso. Una niyang sinuri si Jomar at nang hawakan niya ang tiyan nito, naramdaman niya ang isang hindi pangkaraniwang tibok. Parang tibok ng puso, ngunit mas mahina at mas mabilis. Nagulat siya at agad na kumuha ng kanyang ultrasound machine para suriin ang loob ng tiyan ni Jomar. Hindi maaari Jomar. Ikaw ay buntis! Mangha at hindi makapaniwalang sabi ni Dr. Santos. Ha? Dok? Baliw po ba kayo? Lalaki po ako. Paano ako mabubuntis? Hindi makapaniwala si Dr. Santos. Kaya sinuri niya rin ang iba pang preso. Isa-isa silang sumailalim sa ultrasound at ang lahat ng resulta ay pareho.
Ang 10 lalaking preso ay lahat ay nabuntis at ang mga bata sa kanilang mga tiyan ay nasa 2 buwan na ng pagbubuntis. Namutla ang lahat ng narinig ito. Mula sa mga preso hanggang sa mga gwardya na naririnig ang sinasabi ni Dr. Santos. Dok, paano po nangyari ito? Paano po maaaring mabuntis sa mga lalaki? Di ba lalaki po sila? Hindi ko rin alam, Berting. Kailangan nating ipalam ito sa warden at sa mga eksperto. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng medisina dito sa ating bansa o kahit sa buong mundo. Ang balita ay mabilis na kumalat sa loob ng bilangguan. Lahat ay nagtatanong, nagkakaisip at ilan pa ay natatakot. Ang ilan ay nagsasabing baka ito ay biyaya mula sa langit, habang ang iba naman ay nagsasabing baka ito ay sumpa. Ngunit ang lahat ay nagkasundo na kailangan malaman ang tunay na dahilan ng pagbubuntis ng mga lalaking ito. Nung matanggap ng Warden Mendoza ang ulat ni Dr. Santos, agad siyang napahamak at hindi makapaniwala. Agad niyang ipinatawag ang lahat ng tauhan ng bilangguan para pag-usapan ang sitwasyon at simulan ang pagsisiyasat kung paano nangyari ang hindi pangkaraniwang pangyayari. Paano nangyari ito? Lahat tayo ay may tungkulin na panatilihing ligtas at maayos ang loob ng bilangguan. Paano napabuntis ang 10 lalaking preso nang walang sino mang nakakaalama? Sabi ni Warden Mendoza. Warden, pinapangako ko pong hindi ako nagkulang sa aking tungkulin. Ang kwarto ng mga preso na yun ay laging nakabantay at ang mga bisita nila ay lagi kong sinusubaybayan. Sabi ni Kuya Berting. Warden, baka naman hindi ito bunga ng normal na pagbubuntis. Maaaring ito ay isang bagong uri ng sakit o isang biological na pagbabago na hindi pa natin nauunawaan. Kailangan nating makonsulta sa mga eksperto mula sa mga universidad at institusyon ng pag-aaral. Sabi ni Dr. Santos. Agad na tinupad ni Warden Mendoza ang payo ni Dr. Santos. Pinadala niya ang mga resulta ng pagsusuri sa mga eksperto mula sa Universidad ng Pilipinas at sa Philippine General Hospital. Sa loob ng 2 araw, dumating ang mga eksperto sa bilangguan para suriin ang mga preso at makakuha ng karagdagang pagsusuri. Isa sa mga eksperto ay si Professor Reyes, isang biyologista na dalubhasa sa mga kakaibang kaso ng pagbabago sa katawan ng tao. Sinuri niya ang bawat isa sa 10 preso at kumuha rin siya ng mga sampol ng dugo at iba pang materyales para sa pagsusuri ng laboratorio. Warden, Dr. Santos, ang mga resulta ng aming paunang pagsusuri ay napakakaiba. Ang mga bata sa loob ng tiyan ng mga lalaking ito ay tunay na mga sanggol. May sariling puso, dugo, at mga organo. Ngunit ang paraan ng kanilang pagbuo ay hindi pa natin maipaliwanag. Walang bakas ng pagkakalapit sa babae at walang anumang kemikal o gamot na nakita sa kanilang dugo na maaaring magdulot ng ganitong pagbabago. Sabi ni Professor Reyes. Professor, hindi po ako makapaniwala. Paano ko ipaglalaban ng aking anak kung ako mismo ay lalaki at hindi alam kung paano ito nangyari? Paano ko ipapamana sa kanya mga bagay na dapat niyang malaman bilang isang tao? Naiiyak na sabi ni Rogelio. At paano naman po kami makakapagdalang tao? Hindi naman po kami babaeng may mga ari na kaya magdala ng bata hanggang sa panganak. Baka po mamatay kami kapag dumating ang oras ng panganak namin. Sabi pa ni Carlo. Habang nagkakaroon ng pag-iimbestiga, nagsimula rin namang magbago ang pakiramdam ng mga preso. Ang kanilang tiyan ay lalong lumalaki at ang ilan ay nagsisimula na makaramdam ng mga kilos na mga bata sa loob ng kanilang tiyan. Sa una ay takot sila, ngunit unti-unting nagsimulang maramdaman ng mga preso ang pagmamahal para sa mga bata sa kanilang mga tiyan. Kahit na hindi ko alam kung paano ito nangyari, naramdaman ko na mahal ko na itong bata sa loob ng aking tiyan. Parang naririnig ko pa siya na nagsasabing, Tatay.
Sabi ni Tatay Densyo habang inahaplos ang kanyang tiyan. Ako rin po, Tatay Densyo. Kahit na bata pa ako, naramdaman ko na kailangan kong protektahan itong bata. Gusto kong makita siya, gusto kong makasama siya, at gusto kong ibigay sa kanya ang lahat ng bagay na hindi ko naranasan nung ako'y bata pa. Sabi naman ni Jomar. Sa kabilang dako, ang balita ay kumalat na rin sa labas ng bilangguan. Maraming tao ang hindi makapaniwala at ang ilan pa ay nagsasabing baka ito ay isang peking kwento o isang eksperimento ng gobyerno. Ngunit may ilan din na nagpakita ng suporta sa mga preso, lalo na mga pamilya nila na dumadalaw sa kanila araw-araw. Anak, kahit na hindi natin alam kung paano ito nangyari, alam kong mabuting ama ka. So suportahan ka namin ng iyong mga kapatid at titingnan namin na makakapagdalang tao ka ng ligtas. Sabi ng nanay ni Jomar habang hinahawakan ng kamay niya. Mahal, hindi kita iiwan. Kahit na anong mangyari, tayo'y magkasama para sa ating mga anak. Hayaan kitang makalaya muli para makasama mo sila at mabigyan sila ng magandang buhay. Naiiyak na sabi naman ng asawa ni Rico. Habang patuloy ang pagsisiyasat, biglang may isang babae na dumating sa bilangguan at sinabing siya ang may alam sa dahilan ng pagbubuntis ng mga preso. Siya ay si Aling Marta, isang matandang babae na kilala sa kanilang lugar bilang isang mangkukulam at tagapag-alaga ng mga halamang gamot. Nang makita ni Warden Mendoza si Aling Marta, agad siyang nagtaka dahil hindi niya ito kilala at hindi naman ito pamilya ng sinamang preso. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang malaman ang katotohanan, pinayagan niya itong makausap ang mga preso at ang mga eksperto. Alam ko kung bakit kayo nabuntis, mga anak. Hindi ito aksidente o sumpa. Ito ay isang biyaya na ibinigay ng mga espiritu ng kalikasan para ipaalala sa inyo at sa buong mundo ang kahalagahan ng pag-ibig at pag-aalaga. Sabi ni Aling Marta at lumapit sa preso habang tinitingnan ng kanilang mga tiyan. Dahil doon ay nagtatakang tiningnan ni Professor Reyes si Aling Marta. Ma'am, paano niyo po nalaman ito? At paano po maaaring ibigay ng mga espiritu ng kalikasan ang ganitong biyaya? Tanong ni Professor Reyes. Maraming taon na ang nakalipas. Noong pangunang panahon, may isang tribo dito sa Laguna na naniniwala sa mga espiritu ng mga puno, ilog at bundok. Ang mga espiritu na ito ay nag-aalaga ng kalikasan at ng mga tao na nakatira dito. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unting nawala ang paggalang ng mga tao sa kalikasan. Pinuputol nila ang mga puno, pinuputol nila ang mga ilog, at sinusunog nila ang mga kagubatan. Sabi ni Aling Marta. Dahil sa pagkasira ng kalikasan, nagsimulang magdusa ang mga espiritu. Ngunit hindi sila nagalit. Salip, nagpasya silang gumawa ng paraan para ipaalala sa mga tao ang kahalagaan ng pag-ibig at pag-aalaga. Sinabi nila na magbibigay sila ng biyaya sa mga taong tunay na nagkakamali at handang magbago para sa mas mabuting kinabukasan. Dugtong pa ni Aling Marta. Ayon kay Aling Marta, ang 10 preso ay napili ng mga espiritu dahil at sila ay may pusong mabuti at handang magbago. Sinabi niya na ang pagbubuntis nila ay hindi lamang para sa kanila kundi para sa buong mundo. Para ipakita na ang pag-ibig at pag-aalaga ay walang kasarian, na ang bawat bata ay may karapatang mabuhay at makatanggap ng pag-ibig. Tingnan niyo ang mga puno na iyan. Bawat puno ay may sariling espiritu na nag-aalaga sa kanya. Kapag tinubos natin ang isang puno, parang tinutubos din natin ang isang buhay. Kapag tinapon natin ang ating mga basura sa ilog, parang sinasaktan din natin ang mga espiritu ng tubig.
Ngunit kapag tayo ay nagmamahal at nag-aalaga ng kalikasan, ibinibigay din ito sa atin ng kanyang biyaya. Sabi ni Aling Marta habang tinuturo ang mga puno sa labas ng bilangguan. Aling Marta, ibig sabihin ba nito ng mga bata sa aming mga tiyan ay mga mensahe mula sa kalikasan at kailangan nating iparating sa ibang tao ang mensaheng ito? Oo anak, ang mga bata ninyo ay mga regalo mula sa kalikasan. Kailangan ninyong alagaan sila at ibigay sa kanila ang lahat ng pag-ibig na meron kayo. At kapag sila'y pinanganak na, kailangan ninyong sabihin sa kanila ang tungkol sa kalikasan at sa kahalagahan ng pag-aalaga nito. Sila ang magiging pag-asa ng kinabukasan. Sila ang magbabago sa mundo at gagawing mas mabuti ito para sa lahat. Hindi alam ng mga preso at ng mga eksperto kung paano sila maniniwala sa kwento ni Aling Marta. Ngunit naramdaman nila na totoo ang mga salita niya. Naramdaman nila ang init at pagmamahal sa kanyang mga salita. At parang naririnig din nila ang mga tinig ng mga espiritu na nagsasabing totoo ang lahat ng sinasabi ni Aling Marta. Aling Marta, kung totoo ang sinasabi ninyo, paano naman po namin mapapangalagaan ang mga preso at ang mga bata sa kanilang mga tiyan? Hindi naman po sila babaeng may kakayahang magdala ng bata hanggang sa panganak ng ligtas. Tanong ni Dr. Santos. Kumuha ng isang maliit na supot ng mga halamang gamot si Aling Marta. Ito ay mga halamang gamot na kinuha ko mula sa kagubatan. Ibibigay ko ito sa inyo at dapat itong ibigay sa mga preso araw-araw. Ang panghalamang ito ay makakatulong na palakasin ang kanilang katawan at gawing ligtas ang pagbubuntis at panganganak. Bukod pa rito, kailangan nating manalangin at magtiwala sa mga espiritu ng kalikasan na sila ay protektahan. Sabi ni Aling Marta. Mula noon, sinimula ng mga gwardya at ng mga tauhan ng bilangguan na ibigay sa mga preso ang mga halamang gamot na ibinigay ni Aling Marta. Unti-unting bumuti ang pakiramdam ng mga preso. Nawala ang kanilang pagduduwal at pananakit ng ulo. At lalong lumakas ang kanilang katawan. Patuloy din silang sinusubaybayan ni Dr. Santos at ng mga eksperto. At lahat ng resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na malusog ang mga bata sa kanilang mga tiyan. Sa paglipas ng mga buwan, lalong lumaki ang tiyan ng 10 preso at lalong naging malinaw mga kilos ng mga bata sa loob ng kanilang mga tiyan. Mula sa takot at pagkalito, unti-unting naging mas malakas ang loob ng mga preso at nagsimulang magplano para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Bawat isa sa kanila ay may sariling paraan ng pag-aalaga sa kanilang mga anak. Si Tatay Densyo ay palaging nagsasabi ng mga kwento sa kanyang tiyan habang hinahaplos ito. Mga kwento tungkol sa kanyang kabataan, sa kanyang pamilya, at sa mga aral na natutunan niya sa buhay. Si Jomar naman ay gumagawa ng mga maliit na laruan gamit ang mga bagay na makikita sa bilangguan, tulad ng mga piraso ng papel at tela. Alam mo bang noong ako'y bata pa, napakalaki ng aming bukid at napakaraming puno ng bulaklak doon. Minsan pa akong nahuli ng iyong lola na naglalaro kasama mga tutubi at bubuyog. Gusto kong ipakita sa iyo mga bagay na iyon kapag ikaw ay pinanganak ko na anak. Sabi ni Tatay Densyo habang hinahaplos ang tiyan. Ito ay isang maliit na bahay na gawa sa papel, anak. Gusto kong bigyan ka ng sarili mong buhay. Isang bagay na puno ng pag-ibig at kasiyahan. At kung saan, hindi ka magugutom o magkakasakit. Sabi naman ni Jomar. Hindi lamang ang mga preso ang nagbago, pati na rin ang mga gwardya at tauhan ng bilangguan. Mula sa pagtingin sa mga preso bilang mga kriminal, nagsimulang tingnan sila bilang mga ama na nangangailangan ng suporta at pag-aalaga. Si Kuya Berting ay laging nagdudulot ng masustansyang pagkain para sa kanila at minsan pa
ay nagdadala siya ng mga libro tungkol sa pagiging ama at pag-aalaga ng bata. Mga pare, dinalan ko kayo ng sopas na gawa ng aking misis. Sabi niya ay maganda ito para sa mga buntis. Bukod pa rito, binili ko kayo ng mga libro tungkol sa pagpapakain at pag-aalaga ng sanggol. Baka makatulong ito sa inyo kapag dumating na ang mga bata. Sabi ni Kuya Berting habang inilalagay ang mga pagkain sa mesa. Salamat po Kuya Berting. Hindi namin inaasahan na makakatanggap kami ng ganitong suporta mula sa inyo. Nakangiting sabi ni Manny. Ang balita tungkol sa mga buntis na lalaking preso ay kumalat na rin sa ibang bansa. At maraming mga tao at organisasyon ang nag-alok ng tulong at suporta. May mga doktor mula sa ibang bansa na handang tumulong sa panganganak ng mga preso. At may mga organisasyon na nag-aalok ng tulong pinansyal para sa pag-aalaga ng mga bata pagkatapos nilang ipanganak. Mga kaibigan, may magandang balita ako. May mga doktor mula sa Estados Unidos at Europa na darating dito sa susunod na linggo para tulungan tayong pangalagaan kayo at ang mga bata ninyo. Bukod pa rito, ang isang organisasyon ng mga magulang ay nag-alok na bigyan kayo ng bahay at trabaho pagkatapos ninyo makalaya sa bilangguan. Sabi ni Professor Reyes. Talaga po ba, Professor? Ibig sabihin ba nito, may pag-asa kami para sa aming mga anak? Oo naman, Erwin. Maraming tao ang naniniwala sa inyo at sa mga bata ninyo. Sila ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na maaari pang magbago ang mundo para sa mas mabuti. Habang papalapit na ang petsa ng panganak, lalong naging emosyonal ang mga preso. Ilan sa kanila ay natatakot, ngunit karamihan ay masigasig na makita na ang kanilang mga anak. Bawat isa sa kanila ay nagganda ng mga bagay para sa kanilang mga bata, mula sa mga damit hanggang sa mga unan at kumot na gawa sa tela. Ito'y binili ko gamit ang perang pinadala ng aking ina. Sabi niya ay kulay asul ito para sa lalaki o kulay rosas para sa babae. Hindi ko alam kung anong kasarian ng aking anak, ngunit alam kong mahal ko siya ng labis. Sabi ni Buboy. Gumawa ako nito gamit ang mga lumang tela na binigay sa akin ng isang gwardya. Gusto kong komportable ang aking anak kapag siya ay pinanganak na. Sabi ni Dennis habang inahaplos ang isang unan. Isang gabi, habang lahat ay natutulog sa bilangguan, biglang naramdaman ng mga preso na malapit na silang manganak. Si Jomar ang unang nakaramdam ng sakit at agad na tinawag niya si Tatay Densyo at ang ibang mga preso. Agad na napabulwak si Kuya Berting nang marinig ang sigaw ni Jomar. At agad niyang tinawag si Dr. Santos at ang ibang mga doktor na nasa bilangguan na. Mabilis na inihanda ang isang silid para gawing pansamantalang silid ng panganak. At inilipat doon ang 10 preso na lahat ay nararamdaman na ang sakit ng panganak. Mga doktor, lahat tayo ay dapat na handa. Ito ay isang hindi pangkaraniwang panganak at kailangan nating magtulungan para tiyakin na ligtas sa mga preso at ang kanilang mga anak, sabi ni Dr. Santos. Ang panganganak ay tumagal ng halos 8 oras. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalong lumalakas ang loob ng mga preso. Alam nila na kailangan nilang maging matatag para sa kanilang mga anak. Sa tulong ng mga doktor at ng mga halamang gamot na ibinigay ni Aling Marta, lahat ng 10 bata ay ligtas na ipinanganak. 5 na lalaki at 5 na babae. Lahat ay malusog at masiglang umiiyak. Nang makita ng mga preso ang kanilang mga anak, hindi nila napigilan ng kanilang mga luha. Ang lahat ng takot, kalituhan at hirap na kanilang naranasan sa nakalipas na mga buwan ay nawala na lamang at pinalitan ito ng labis na kaligayahan at pagmamahal. Ang ganda mo naman anak. Pangalanan kitang Luningning dahil ikaw ay nagbibigay liwanag sa aking buhay. Sabi ni Jomar habang hawak ang kamay ng batang babae. Ikaw naman anak, ang ipapangalan ko sa iyo ay Luis. Pangalan ng iyong lolo na isang mabuting tao at mahusay na ama. Gusto kong tularan mo siya.
sabi ni Tatay Densyo habang hawak ang kamay ng anak niyang lalaki. Pagkatapos ng panganak, dumating si Aling Marta sa bilangguan kasama ang ilan pang mga miyembro ng kanyang tribo. Dinala niya mga bulaklak at alamang gamot para sa mga bagong panganak na bata at para sa kanilang mga ama. Mga anak, inyong mga bata ay mga regalo mula sa kalikasan. Sila ang magiging tagapagbago ng mundo. Sila ang magtuturo sa mga tao ng kahalagahan ng pag-ibig, pag-aalaga at paggalang sa kalikasan, sabi ni Aling Marta habang tinitingnan ang bawat bata. Ilang araw pagkatapos ng panganganak, dumating ang mga hukom para sa pandinig ng mga kaso ng 10 preso. Dahil sa kanilang mabuting intensyon at sa suporta ng maraming tao, lahat sila ay binigyan ng probasyon at pinayagang makalaya sa bilangguan. Binigyan sila ng bahay sa isang lugar malapit sa kagubatan at binigyan din sila ng trabaho para makapagbigay ng magandang buhay para sa kanilang mga anak. Mga kaibigan, naging karangalan kong makilala kayo. Mula ngayon, alam kong magiging mabuting ama kayo sa inyong mga anak at alam kong gagawin ninyong mabuti ang lahat para sa kanila, sabi ni Warden Mendoza habang hawak ang kamay ng bawat preso. Mga taon ang lumipas at ang 10 bata ay lumaki ng malusog at masigla. Bawat isa sa kanila ay natutunan mula sa kanilang mga ama ang kahalagahan ng pag-ibig, pag-aalaga at paggalang sa kalikasan. Sila ay nag-aaral ng mabuti sa paaralan at laging nakikilahok sa mga gawain para sa kalikasan tulad ng pagtatanim ng mga puno at paglilinis ng mga ilog. Isang araw, habang ang 10 ama at kanilang mga anak ay nagtatanim ng mga puno sa kagubatan, biglang may mga liwanag na lumitaw mula sa mga puno at ilog. Nakita nila ang mga espiritu ng kalikasan na ngumingiti sa kanila at nagpapasalamat. Alam nila na ang kanilang misyon ay natupad. Ipinakita nila sa mundo na ang pag-ibig at pag-aalaga ay walang hanggan. Na ang bawat bata ay may karapatang mabuhay at makatanggap ng pag-ibig. At mula noon, ang lugar na iyon ay naging isang tahanan para sa mga taong naniniwala sa pag-ibig at kalikasan. Ang kwento ng 10 lalaking preso na nabuntis ay naging isang kwento ng pag-asa at pagbabago. Isang kwento na patuloy na nagbibigay liwanag sa mga tao at nagtuturo sa kanila ng mga aral na dapat tandaan habang buhay. At iyon po ang kwento ng Ang Misteryo ng Mga Preso. Sana po ay natutunan ninyo ang mga aral na ibinibigay nito. Ang kahalagahan ng pag-ibig, pag-aalaga at paggalang sa kalikasan. Kaya naman, sana ay marami kayong natutunan sa ating kwento ngayong araw. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.